Napag-usapan natin na relieved na nga ang lahat dahil naibalik na nila ang functionality ng kanilang labyrinth at assured na sila na gagana ang resurrection bracelet kung sakaling mamatay man sila dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So despite nga sa relief na yon ng mga naandito, may malaking concern pa rin itong si Ramirez. Hindi daw kasi gagana ang lost ng labyrinth, lalo na ang resurrection sa specific mission na gagawin nga sa labas ng kanilang boundary. Parang sinasabi ni Ramirez na talaga daw bang lalabas ng space-time itong apat na ito. At nagtataka itong si Ramirez kung bakit hindi na lang nila hayaan yon, since wala na naman nga sila magagawa patungkol doon kung hindi ang mag-send na lang ng gestures. After all, ang plano lang naman nila Benimaru ang atakihin ang discarded 30 levels with all their might bilang distraction. In-explain ito nitong si Benimaru via telepathy net, pero hindi enthusiastic itong si Ramirez dito dahil alam niyang delikado, pero desidido sila Benimaru at itong sila Dino na hindi allow ang revival nitong si Vega. Nandun pa rin kasi ang evil dragon spawn na tinangay nitong si Mai, at kahit distraction lang ang gagawin nila ngayon, determined sila na tapusin nga ito dahil naiintindihan ni Ramirez ang feelings nila Dino. Kahit nalabag sa loob niya, hindi niya itong mga ito pinigilan. Mula sa evacuation site na adjacent sa Otherworld, kitang-kita nila ang discarded 30 levels na part ng building na lumulutang. Kung hahayaan lang daw nila ito, eventually, kakainin lang ito at itatapon ng Otherworld sa kung saan-saan. Sa subspace daw kasi, palaging may phase fluctuation na hindi predictable. Kapag nahuli ka daw dito, imposible nang malaman kung saang dimension ka mapapadpad. Para itong black hole na walang exact destination. Kaya napakadelikado nito. Hindi ka na talaga makakabalik kapag hindi ka competent. Distorted din ang flow ng time sa Otherworld na ito. Kaya kahit may spatial domination ka pa, hindi realistic na makabalik ka sa may same point kung saan ka mismo nang galing. Pwede kang makabalik actually sa may exact same location. Pero ang problema, baka ibang timeline ka naman mapunta. Kaya kahit nandun ka, wala ka rin maaabutan sa mga events sa may Cardinal World. Nagawa daw ito nitong si Valgrind dati. Pero exception daw yon, nadala ng combination ng coincidence at ng isang miracle. Mas mabuti pa daw kung mapadpad ka sa may dimension kung saan meron ng mga humans, pero hindi daw nakakagulat kung mapadpad ka sa may end of the universe kung saan there is literally nothing, o kaya ay sa middle ng great destruction bago pa magkaroon ng life. Imagine napadala ka in the middle of the Big Bang expansion. No matter how spiritual life form ka pa, hopeless daw ang survival sa ganong klase ng lugar. Dahil alam ito nitong si Ramirez, seryoso siya na nag-advise sa kanila. Sabi niya, kailangan daw nilang protektahan ang kanilang mga sarili gamit ang barrier, dimensional barrier, at ingatan ang kanilang lifeline na connected to the Cardinal World. Otherwise, baka malunok sila ng subspace ng tuluyan. Tumango ng malakas itong si Dino sa may warning nitong si Ramirez na to. Actually, merong disadvantage dito itong si Dino kasi sila Benimaru, Diablo, at Zijon connected sa isa't isa gamit ang Salt Corridor via kay Rimuru. Kaya medyo safe pa sila. Pero sa 4 members na gagawa ng mission, itong si Dino nga, walang firm connection sa iba. So kapag nawala siya, talagang wala siyang anchor. Kaya siya ang pinakakailangan na mag-ingat. Medyo nalungkot itong si Dino at na-shock na wala pala silang band na katulad daw nun. Pero inassure siya nitong sila Pico na susuportahan daw siya nito. Sabi nila, friends daw sila at nagtitiwala sa isa't isa. At hahanapin daw siya nitong mga ito in case na mawala siya. Pero ang weird nga daw, na may mga bagay na katulad ng Soul Corridor na hindi naman nagme-make sense sa kanila kasi hindi naman talaga common yon. Itong sila Rimuru lang halos sa may ganon. Medyo na-reassure itong si Dino, pero meron pa rin siyang slight sadness na nararamdaman dahil nga sa may thought na yon. Anyway, kailangan na nilang mag-tighten up from this point on dahil walang foothold sa may subspace at kailangan nilang mag-rely sa lifeline nga nila na ito. Gaya ng sabi ni Ramirez, napaka-dangerous act talaga nitong gagawin itong sila Dino. Nevertheless, unusually motivated itong si Dino ngayon kahit na nalulungkot nga siya.
Alam naman natin na ang best thing para kay Dino ang hindi talaga mag-effort, pero hindi ibig sabihin nun hindi na siya pwedeng magtrabaho. Walang pumipigil sa kanya, ayaw lang talaga niya. Pero kapag nagseryoso daw siya, mabilis niyang natatapos ang kanyang trabaho. At dito nga, itong si Dino ang unang tumalon sa may subspace. Sumunod itong si Zishon sa may side nitong si Dino. Si Benimaru naman, dahil siya ang most inexperienced sa may space-time manipulation, nanatili siya sa may position na malapit sa may safe zone. At itong si Diablo ang nasa far end, ang pinaka-dangerous na position. Bago pa man nila mamalayan, from Dino's point of view, ang arrangement nila mukhang equilateral triangle. Pero from others' point of view, isa itong tetrahedron, kung saan silang apat ang nasa tuktok. Perfect formation para sa gagawin nilang move. Ngayong complete ng preparation, ready na sila. Ang gagawin nila isang ritual na usually required ang more than 4 people para mai-perform. Pero apat nga lang ngayon itong naandito. Pero malalakas naman sila. Naging interested pala dito itong si Diablo dahil naisip niya na interesting daw. Silently naman na nag-agree itong si Zishon sa kanya. Pati na rin itong sila Benimaru at Dino. Kaya ngayon magsisimula na nga ang grand finale nitong battle na ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.